Sige, ganito na lang ha. Kung sino yung taong magtatagal sa puntod mo ngayong birthday mo, mapupunta ka na sa langit. Yun lang? Ang dali naman. Siyempre, yung mama ko, yung nanay ko, siya lang naman yung kakampi ko sa buhay eh. Malalaman natin yan maya-maya lamang. O ayan, may paparating na pala. Best friend ko. Ayan, eto nga yun. Pangalan na nga niya to. Hey best friend, happy birthday! Pasensya ka na ha, hindi na ako nakadala ng pasalubong. Pasensya ka na rin ha kung hindi na kita nadalaw nung nakaraan. Paano ba naman kasi? Mawawalan na ako ng scholarship. Di mo na kasi ako napapakopya. O siya, alis na ako bes ha. May exam kasi kami ngayon. May final exam kami. Bye! Happy birthday ulit! Ano ba yan? Wala pang 1 minute, umalis na agad. Hayaan mo na. Ayaw mo ba nun? May chance ang maging tama yung sagot mo. O ayan, may paparating na pala ulit. Si ate. Hi bunso. Happy birthday. Miss na kita. Miss na ni ate yung boses mo. Miss ko na rin yung pagsabihan mo ko ng, ate, bumaba ka na nga dyan. Kakain na tayo, oh. Ate, huwag kang magpapalipas ng gutom kasi magkakasakit ka niyan. Bunso, miss na miss ko na lahat ng yun, eh. Nakakamiss ka sobra. Siguro kung nandito ka lang, tapos buhay ka pa, tapos birthday mo, di sana kumala na tayo ngayon, di ba? Magra-rides tayo. Di ba gustong-gusto mo yon? Kaso wala ka na eh. Pero ayos lang. Okay lang. Kasi alam ko naman na masaya ka na ngayon. O siya bunso, uwi na ako ha. Happy birthday ulit. I love you. Oh, andyan na yung mama ko. Oh, 'di ba? Sabi ko sa iyo eh. Magtataka talaga yan sa puntod ko. Tingnan mo. Sa ngayon, yung mama mo ang may pinakamatagal. 1 hour and 32 minutes. O ano? Tara na? Tara, punta na tayo sa langit. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang laban. Dahil may paparating pa. Ha? Sino naman? Siya. Sure ka na ba talaga sa desisyon mo niyan? Bianca, ano ka ba? Buo na yung desisyon ko. 1 buwan ko na itong pinag-isipan kaya alam kong ito na talaga. Hindi na talaga magbabago yung isip ko. Relihiyosa ka. Hindi ko talaga inaakalang magagawa mo yan. Ayun na nga, Bianca eh. Relihiyosa akong tao. Mali naman talaga na mabuntis ako nang wala namang asawa. Ganun ba yun? Para sa akin lang ha? Okay lang naman na mabuntis na walang ama or hindi kasal. Kesa naman sa, Diyos ko naman, maawa ka naman dyan sa batang dinadala mo. Alam mo, hindi ako relihiyosang babae. At aminado akong malandi akong babae. Makati ako. Pero,
You know, hindi ko naman kayang gawin yung gagawin mo niyan, girl. Pasalamat ka na lang talaga. At kaibigan kita. Dahil kung hindi, tatadyakan ko talaga yung uso mo. Oh, ito na oh. Sundan lang natin itong Google Map. Papunta yan kay Mang Poro. Sino ba kasi yung ama niyan? Ba't naman ayaw kanyang panagutan? Ayan tuloy, magkakagawa ka na naman ng kasalanan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, Bianca, gagawin mo rin to. Ana? Girl, gising na dyan. Nandito na tayo. Bahay na ba ito ni Mang Poro? Bumaba na lang tayo para makapagtanong-tanong tayo dyan sa labas kung saan ba dito yung bahay ni Mang Poro. Sigurado ko na ba dyan, Ineng? Dahil kapag yan ay nawala, hindi na natin maibabalik yan. Ana, alam mo may oras pa para mag-pack out. Magsabi ka lang. Shh! Ano ka ba naman? Nandito na tayo, oh. Ito na yun. Hindi na talaga magbabago. Masaya ako kapag nagawa ko to. Kaya Mang Poro, sige na po. Handa na ako. Okay, kung ganun, tara na at pumasok ka na sa loob dahil handa na ang aking mga kagamitan. May kinalaman ka ba sa pagkawala ng kaibigan mong si Ana? Siya pong may gusto nun. Sinamahan ko lang po siya pumunta ng Barrio Mandulo para puntahan po si Mang Poro doon. At bilang matalik na kaibigan niya, lahat ng kagustuhan niya, sinusunod ko. Sinusuportahan ko. Wala po talaga akong kasalanan. Malinis po ang konsensya ko. Magsabi ka ng totoo. Magsabi ka ng totoo. Magsabi ka ng totoo, Bianca. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Hindi ka talaga magsasabi ng totoo, Bianca. Ayaw mo talaga umamin. Sabihin mo na yung totoo. Sabihin mo na yung totoo. Sabihin mo na yung totoo. Hindi ka pa talaga magsabi ng totoo. Tama na! Anak, tingnan mo. Ang dami ipinadala sa atin ng tatay mo ngayon. Nay, matanong ko lang, ano po ba talagang trabaho ni tatay sa ibang bansa? Bakit ang dami niya palaging pinapadalang pera? Anak naman, syempre marangal. Ano bang iniisip mo na nang-hold up yung tatay mo dun sa abroad? O siya anak, magbihis ka na doon at magsha-shopping tayo ngayon. Nay, nagpadala na naman ba sa inyo si tatay? Eh di ba kakapadala lang niya nung isang araw? O bakit anak? Ayaw mo ba ng ganon? Na marami tayong pera? O ito na ha. Ayan. Baon mo yan. O yan ako, ubusin mo yung pera mo na yan ha. Kung gusto mo, mag-shopping ka ngayon din. Oo, para mas mabilis maubos yung pera mo. Tapos kapag naubos na, humingi ka sa akin ulit, ha?
Ano kaya kayo ng mga kaibigan mo? Puntahan nyo kung ano yung gusto nyong puntahan, mag-travel kayo, ganun-ganon. Gumastos ka lang anak, humingi ka lang sa akin kapag naubos na yung pera mo. Huwag na po, Nay. Itatabi ko na lang ito. Sayang din pangdagdag ng ipon ko. Bala ko kasi sanang bumili ng sasakyan. Oh. Oy, ano pang hinihintay mo dyan, anak? Testing mo na yung kotse mo. Nandoon na sa labas yung paborito mong kotse. Totoo ba to? May sasakyan na ako? Tay, bakit ganyan po yung tono ng boses nyo? May sakit po ba kayo? Baka inaabuso nyo na po yung katawan nyo kakatrabaho. Ang laki pa naman ng perang pinapadala nyo dito sa amin sa Pilipinas. Tay, may itatanong lang po sana ako sa inyo. Ayaw po kasi sabihin sa akin ni nanay Tay, ano po ba talagang trabaho nyo dyan sa abroad? Sige po, Tay. I love you too.